mga pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayan. Okay, magandang buhay Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon. Bantay at kasangga. Siyempre po, pumasok ang buwan ng Agosto. Maganda po yung tatalakayin natin ngayon. Pero bago ang lahat, para po sa ating mga followers and viewers, kayo po yung nakikinig dito po sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. And of course, batiin po natin ang ating mga BK, OFW Global sa apat na sulok ng mundo. Hello po sa inyo. Ang ating pong founder, Chairman Gonson, Albert is very busy. Kaya kami muna po ang narito ngayon. At syempre, stay tuned. Maganda po ang ating tatalakayin. Dito po ang pagpasok ng buwan ng Agosto na ang sabi nga ay magsisimula ang Ghost Month. At syempre, pag narinig natin yung mga ganyan, Ghost Month, alam nyo na kung sino ang ating kasama na namimiss natin at lalong gumaganda ang nanay. Yes, pakilala natin ang ating partner. Syempre, walang iba kundi si Miss Money Magnet, Jeline Valenzuela, the International Life Coach. Hello! Alright! Magandang hapon, umaga, gabi sa sulok pa ng bansa ng buong mundo, Luzon, Visayas, Mindanao. Alright, na-miss ko kayo. Yun, sa dami ng nangungulit sa atin. Coach, bakit hindi ka na nagso-show? Actually po, nandito pa rin ako, nagkakataon lang talaga na sobrang busy kasi alam niyo naman sa panahon ngayon na kailangan muna natin unahin yung mga priorities natin, ano? Minsan mag-show muna tayo sa pera. Medyo busy sa aking mga coaching at the same time, ayun nga, dahil nagpupungsoy, marami tayong mga contract na ginagawa at marami po tayong tinutulungan. So, yun, hindi po talaga basta-basta minsan ako. Etong oras na to ngayon, talagang mamaya layas. Kanina dumating kami madaling araw na kasi galing ako sa isang event. So, ngayon, sabi Tita Terry, oy, Ghost Month na. Sabi ko nga, marami nagre-request ng Ghost Month event. So, hindi rin ako nakakapag-live sa mga Facebook kasi busy na po talaga tayo. Anyway, bigyan niyo muna ako ng chance. Total, ngayon lang ako ulit para rin akong ghost. Ghost Month lang sumusulpot sa show. So, batiin muna natin ang ating mga OFW International. Si Joelito Provido. Mga seaman, grupo ng mga seaman dyan sa Shanghai. Pinapanood po nila tayo. Maraming salamat. At of course, sa Croatia, dumarami ang ating mga kliyente dyan. Nandiyan ang isa kong na estudyante, si Carlo Jimenez yon. So mga grupo ng mga OFW Filipino, Croatia, and of course, Sotera and Emerald Logistic. And maraming salamat nga pala dyan sa Bicol, kay Ma'am Blanca, Ma'am Babylin, Benjamin and Ligarto family sa kanilang pagtanggap sa amin. Thank you so much. And of course, wag nating kakalimutan ang ating mga kasundaluhan dito sa 402 Ready to Reserve Infantry Battalion, yan, sa Tansa, Cavite. Yan, mga nanonood po sila sa atin, hindi na natin mag-isa-isa yan ng bati kasi sobrang dami, Dahil mahalaga ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Kayo, Tita Terry, kumusta naman? Yes, okay lang. At syempre this time, miss ka ng ating mga followers and viewers. Kaya, the mic is yours. Oo. Parang sabi ni Tita Terry, ikaw muna ang mag-show ngayon. Of course, hindi pwede na ang buhay OFW na ako lang. Of course, si Tita Terry is always Tita Terry. Tita Terry is, tatak na yan ng DWDD. Yun, kasama sila Tita Tina, yung grupo. Sobrang nanginis ko po kayo. Maraming salamat.
Okay. Laging mga nagme-message kailan magkikita-kita. Magkikita-kita rin po tayo. Alright, so umpisahan na natin dahil may silang ang ating oras. Ano nga ba ang ghost month? Okay, so sinasabi na ang ghost month kasi ito yung period ng Chinese folk religion and sometimes this is also a Southeast Asian traditions na kung saan pinaniniwalaan ang mga spirits and yung mga yumaon na natin na mga ancestors, mga mahal sa buhay, eto daw ay lumalabas sa gate of hell. Okay, bakit naman lumalabas sila sa gate of hell? Sabi. Actually, merong mga sinasabi na hindi naman daw lahat talaga ng namamatay dumidiretso sa langit. And I believe in heaven is only one God. Okay? So, eto, maniwala tayo o sa hindi, ito ay mga paniniwala, tradisyon at kasabihan na kumbaga sinusunod at nagiging proven naman. So, every 7th of the month ng Chinese lunar calendar, yung sa within 15 day niya, ito yung tinatawag nila na parang pinaka New Year o tinatawag na Hungry Ghost Festival. Kasi daw, ang lahat ng mga kaluluwang ito ay lumalabas sa gate of hell at sila ay magwawander sa mundo. Ngayon, kapag itong mga kaluluwang ito, hindi raw ito naalayan, okay? At ito daw ay hindi natin naalala, maaaring manahan sila sa bahay mo or mapadaan sila dyan sa gate mo, pumasok sila. Ang iba daw niyan, either magdadala sila ng swerte o magdadala sila ng malas. So ngayon, bakit pagdating ng ghost month, ang daming sa atin ang nagsasuffer? Mahalaga sa atin yung tinatawag na New Year, Chinese New Year, Khmer New Year, yung bagong taon, nagsiselebrate. Pero kung nag-iisip tayo ng mabuti, kung pag-iisipan natin ng mabuti, bakit nga ba ang mga Chinese lalo silang yumayaman ng yumayaman? Bakit nga ba ang ilang mga mayayaman lalo silang nagiging mayaman? Ano kaya ang sekreto nila? Actually, dahil coach na rin tayo sa mahabang panahon, siguro we are considered as a master na rin ngayon. Marami rin tayong pinag-aralan regarding sa success. Pero katumbas pala ng success is hindi tayo magiging successful kung wala tayo ng, of course, faith. Pero beyond the faith, may isa akong kliyente na sinabihan siya ng isang pare. Sorry po ha. Hindi po ito sa nag-o-open ako. Ito yung sasabihin ko lang. Para sa kaliwanagan ng marami. Lahat tayo may kanya-kanyang paniniwala. At lahat tayo dapat respetuhin natin ang paniniwala ng bawat isa. Okay, ikaw ay born again, Christian, Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witness, Buddhism, Taoism, Hinduism. Lahat po ito, we have only one God. Okay, sabi ng isang pare, yung bata may suot daw na tinatawag na, yung red string, no? Sinabihan daw siya ng pare na ang red string na ito ay hindi daw yan para sa kanila. So, nalito ang bata. Ngayon, tinanong ng bata ang mami niya, bakit bawal daw ito, sabi ng pare? So, anong ibig sabihin? Meron naman so parang na-misunderstood na ba? Ang sagot ng nanay, we believe in one God. Pero we believe also in our own culture, yung sarili nating paniniwala sa pamilya, na yung success natin ay may kaakibat na charm. So, yun yung pinaliwanag niya sa anak niya. So, ngayon, ang bata sinuot pa rin. Continue. Kasi sabi nung nanay, mula daw nung nagsuot siya ng, ng bracelet na yon, lalo siya naging swerte. So, ngayon, ano ang katumbas nitong etong bracelet na to at saka itong mga charm na to sa ghost month? Okay. Eto, sinasabi na pwede is silang mag-ward ng evil. Especially, pinaniniwalaan ng maraming mga Chinese at ibang mga Chinese-Filipino at ibang mga Pilipino at ibang klaseng nationality sa buong mundo. Yung pagsusuot ng mga lucky charms, eto either ay nakakatulong sa kanila
or ito ay reminder. Pero para po sa akin, wala po kasing swerte talaga na si swertehin talaga. Ang swerte kasi ay kaakibat yan ng pananalig paniniwala sa Diyos. At higit sa lahat, gagawa ka. Lagyan mo ng action. Kaya kasi swertehin. Pero ang mga pampaswerte, ito ay reminder na, oy, ito dapat, you stay positive, you stay calm, and merong something better for you tomorrow. So ngayon, ano ang katumbas nito sa ghost mask? Maraming naniniwala na ang purpose daw ng red string noon ay tinatali ito sa mga kabahayan sa pintuan o nagkakaroon sila ng sabit na parang red string tapos may mga bells, mga kung ano-anong abubot para ito daw ay magdala ng swerte or maitaboy ang mga negativity. Ngayon, halimbawa, kapag ang wanderer na ghost ay medyo negative, dark, papasok sa bahay mo. Pag nakita niya daw itong nakasabit na charm doon sa iyong bahay, at merong part kasi ng charm na ito ay tataboyin, hindi siya mananalanta sa iyong bahay, hindi siya maninira, hindi siya magdadala ng sakit, hindi siya magdadala ng malas, kundi siya ay aalis. Meron naman na part ng charm na i-invite niya daw yung mabuting kaluluwa. So yung mabuting kaluluwa, papasok daw ito sa bahay mo at kakain. Kapag ito daw ay nasatisfied, ito ay magdadala sa iyo ng swerte. So yan. So ngayon, marami nagtatanong sa atin, ano po ba talaga ang dapat gawin during ghost month? Kasi lagi natin pinapaliwanag yung mga hindi dapat gawin sa ghost month, di ba? Yung marami na yon marami lang sa atin, alam na nila yon. Kaya kadalasan yung huwag maligo sa dagat kapag ghost month, o mag-wander sa gabi, huwag mag-ingay. So, alam na ng marami yon, marami. Pero, ano ba ang sikreto para lalong mapagaan ang buhay mo sa buong taon kapag nag-start ang ghost month? Bakit maraming minamalas at maraming siniswerte? Ngayon, ang dapat nating ialay ayon sa tradisyon na inaalay. Actually, taon-taon, may iba't iba tayong alay. Pero tatandaan niyo po, ang kasabihan, yung unang alay mo daw na nag-alay ka, tatandaan mo yon na kailangan sa sunod na taon ialay mo ulit. Kasi yung bibisita sa'yo, maaalala niya yung kinain niya sa bahay. So kung magdadagdag ka man ng ibang pagkain, alalahanin mo yung isang pagkain na inalay mo that day, kailangan ialay mo ulit. Pangalawa, marami sa atin ang gumagamit ng incense. Meron akong estudyante na nag-incense baliktad. Sabi niya, bakit coach, yung incense, isang linggo na, hindi pa siya nauubos, ang galing. Nagtaka din ako. Beka, paano mo ba sinindihan? Sabi niya, yung may kahoy, yun yung sinindihan ko. Ay, so sabi ko, kaya pala, hindi nauubos ang incense. So sabi ko, baliktad. Yung meron po yung parang, ng posporo, yun po yung sisindihan nyo. Ngayon, ang tanong, paano po yan? Marami akong mahal sa buhay na namatay. Ganon din ba karami ang incense na sisindihan ko? Okay. With good intention, ang para sa mga kaluluwa at para sa mga mahal sa buhay, kapag hindi mo naman talaga kaya bumili ng napakaraming incense, 2 insenso lang ang iyong iaalay. Pero ito ay ipapanalangin mo. Ang 2 insenso na ito, ibig sabihin, nagsisimbolo ito sa iyo. Ikaw lang ang nag-insenso nito, pero ang intention ng insenso na ito ay para sa 1,000 katao na kaluluwa. So, yun. So, pag nag-pray, dapat ang prayer is always a positive word. Hindi yung, sana bigyan mo ako ng ganito. Hindi po. You have to pray with good intention for our ancestors. Naway magkaroon sila ng peace, maging heal sila, makatawid sila ng magandang buhay, magkaroon ng kaliwanagan at kapayapaan. So mga ganun po dapat ang i-pray natin, which is we have to offer to our loved ones. Ngayon, kapag ito daw ay naamoy ng mga kaluluwa or ng mga ghost,
eto daw ay mag-i-invite ng kapanatagan sa kanila or peace or prosperity, abundance. So ngayon, pag naging happy daw ang mga kaluluwa na ito, ibabalik daw nila sa iyo yun. Wow. Okay. Ngayon, marami ring nagtatanong, ano po ba yung mga pagkain na pwede natin i-offer for the Ghost Month? So for the Ghost Month, mahalaga dyan sa Chinese culture kasi mahalaga ang prutas. At laging, huwag kayo magpapawala. Eto, sekreto to Eto, sekreto ko lang. Huwag kayo magpapawala ng orange at saka apple na prutas. Kasi kahit anong mangyari sa buong taon mo, dyan sa altar mo, magdedicate ka dyan ng isang apple or isang orange or group of apples and oranges. Ang buong taon mo kasi, kahit hirap na hirap ka na, maniwala ka sa hindi, laging merong dumarating. Merong taong ipapadala sa'yo. Maaaring ito yung mga kaluluwa na na-bless mo last Ghost Month. And sila yung darating at darating at darating. So, kumbaga, mawalan ka man, merong darating. Merong taong tutulong sa'yo. Ganon. Nice. At saka ang mga problema sa bahay, mga sitwasyon. Kasi ako, syempre, nung single, okay lang, no? Nung nagkapamilya ka na, mas mabigat pala. Pag nag-asawa ka, mas mabigat. Pag nagkaanak ka, mas lalong mabigat. So, alam mo yon. Pero ito na-realize ko, a dedication and good intention for your family, for your loved ones, at sa mga taong mahal mo sa buhay. Ipag-pray mo sila, ang balik sa'yo sobra-sobra. Sobrang ganda ng return niya. So, ang mga ganitong paniniwala, hindi lang naman po ito basta maniniwala tayo. Dapat kailangan good intention tayo always. Okay, so yun, isa yan sa sekreto yung pagkain, at least yung prutas na apple at saka oranges. Wow. So maganda yan sa during Ghost Month. And of course, kung ano yung mga pagkain na paborito ng inyong mga loved ones, pwede nyo po itong i-offer. Pero isa sa pinakamaganda na offer din is yung fish or isda. Yan. Kasi simbolo ng isda is abundance. Kasi Okay, ano pa yung mga karagdagan mo tungkol dito sa Ghost Month? Yes, go ahead. nag-ghost month din tayo dito sa studio. Okay. So, yun nga, yung mga pagkain na sinasabi natin na kailangan nating i-offer para sa ating mga kliyente. Bakit sa kliyente? Sa ghost. Sa mga ghost, during the Ghost Month, isa dito sinabi ko, bukod sa prutas, yung mga pagkain na gusto ng inyong mga mahal sa buhay, yan, pwede natin yan i-offer sa kanila. Pero meron din talagang isa sa importante na pwede natin ilagay is yung tea. Inumin. Tea? Yung tea kasi, yes, tea. Green tea, red tea, any tea. Basta Templado tea. na o nasa bag pa? Ibag pa ba? Kahit ano, basta drinking tea. Drinking tea. Okay. Kasi ang simbolo ng tea, ito ay more on royalty. So, ibig sabihin, kapag piniplace mo ang mga royal ghost, ito daw ay magdadala sa iyo ng ginto or magbibigay sa iyo ng reward. Di ba nga, ng mga unang panahon ng mga emperor, ang ginagawa nila is kapag may naibigay ka sa kanila ng maganda or naging masaya sila, i-reward ka nila. So, it's the same. Ang tea ay isa sa pinakamaganda na iaalay during Ghost Month. Alright? So, yun. Yun yung ilan sa mga kailangang i-offer. Sumunod is, karamihan sa atin, syempre, ang Katoliko o tayong mga Pilipino, tayo ay nagla-light ng candle. Okay, may ibig bang sabihin ang kulay ng candle kapag Ghost Month? Ano ba yung dapat na candle ang i-offer or i-aalay or sisimbihan? Okay.
Ang candle, kapag ang mahal mo sa buhay na namatay ay namatay lang within 2 years pa lang or less than 3 years, ang ilalight mo na candle ay kulay white. Alright? Kulay white. Mhm. Pero, sa ghost month, I suggest na ilight natin yung red sa mga pangmatagalan. Kasi ang red is a symbol of blood and continuity. So kahit ilang thousand years na yung pinagmulan ng iyong lineage, yung iyong mga ancestor ay ma-reach out na pulang kandila. Mhm. Kasi, ibig sabihin, nagda-travel ang frequency ng energy ng light based through the red color, which is the symbol of blood. So, ayan, panibagong sikretong kaalaman during the ghost month. Kaya nga, Red ako candle, maganda ah. talaga. So, red candle ang sisindihan namin. Red candle. Yes, red Ah, candle. Nice. Okay? As many as you can, kung hindi naman mahal, actually, ang mga kandila ngayon, ang mamahal din Oo po nga. sa rin. Mahal pa sa gatas ng anak ko. So, Sinabi yun, ko pa. yun, mahirap yung sa ginagawa ko kasi mas valuable yung mga price na mga pang-offering. So, pero, iyan ay parang New Year lang din yan at saka Pasko. Pero to be honest, ang isa sa sekreto, lalo na kapag ang hinahabol natin ay swerte at magandang buhay, I think alalahanin natin yung mga mahal natin sa buhay na mga yumao na hindi na, wala na dito. Kasi they are considered as angels. Sila yung nagbibigay sa atin. Sinasabi na sila yung nagiging daan Mm. para humingi ng tulong kay God. Kumbaga sila yung mga angels natin sa kabilang mundo. Kasi sila yung hindi na nakikita. Sila na yung naka-face sa heaven. So, sila yung nagbibigay ng prayer natin, Okay. ng mga request natin. So, ngayon, kapag maalala mo na, okay, si lolo kong ganito, eto para sa iyo, yung mga ganyan. Iyan ay ginagawa rin, di ba, during araw ng mga patay, nagaganyan din ang tayo. Pero, sabi, mas maganda mag-offer tayo during ghost. Kasi iba ang dala ng ghost month sa atin. Hello nga pala dyan sa mga kaibigan natin sa Japan. Nag-ano pa talaga, nag-side, ano pa, sa mga nanonood sa atin sa Japan. Hello. Ayun. And sumunod, sa Chinese naman, ang kadalasan, sila yung mga nanonood, yung mga Chinese opera. Yung parang mga drama-drama sila sa stage. Napapansin niya yung parang mga cartoons. Yun, maganda daw manood nun during the ghost month. Pero tatandaan mo, huwag kang uupo sa harapan. Kasi ang harapan, ito daw ay exclusive para sa mga VIP na ghost. Kasi sila daw talaga ang nanonood sa mga gano'n. Naalala ko nung nasa Malaysia, ako madalas talaga ako nandun sa harapan nakatayo. Kaya pala lagi ako hinihila ng master ko punta sa likod. Gusto ko talaga dun sa harap. Kasi pag nag-perform yung mga Chinese, Oo, diba? ibang ganda. Watching, hindi mo maintindihan yung ano lang. Pero ako, natutuwa ako kasi feeling ko yung ghost din talaga siguro ako, no? Kasi tingnan mo dito sa DWDT, ghost month lang ako malabas. So doon, pag mayroong mga performance na ganyan, hindi ko naiintindihan before anong ibig sabihin, basta nakikinig lang ako sa kanila. Pero symbol yun ng mga pag-ibig, ng war, yun ang mga pinapakita nila. So during the time, wala naman kasing TV, walang laptop, di ba? So ang pinapanood ng mga tao nun, mga performers sa stage. Kahit na mga sinauna, yung mga royalty, yung mga king, di ba? May mga performers sila, nanonood sila, may emperor. So, ganon din yun. So, yun, maganda rin daw yun na manood tayo ng mga ganyan. Actually, makakapanood lang tayo niyan sa Pilipinas siguro sa Binondo, sa Upin, di ba? Kasi yan ang culture nila. Or dito, sa mga shows dito sa YouTube, so meron din mga ganyan. And then next is mahalaga yung mag-visit tayo ng mga temple to pray during the ghost month. Kasi eto daw yung mas madadagdagan daw yung blessing or mga request natin kapag tayo ay may mga hinihili.
So, yun. Yan po yung mga ilan sa ating mga sikreto para sa ating mga ghost month. And of course, tatandaan po natin, mga paalala during entering, ang ghost month is already started, no? Nag-start ngayong taon for 2026 is ng August 3, August 4. Mag-e-end po ito ng September 10. So, pero, ang pinaka-New Year ghost month talaga is August 27. So, yan yung mag-offer kayo ng napakarami. Okay, isang sikreto. Another secret. Pag nag-offer, pwede kayo maglagay na bukod doon sa lamesa or sa altar, mas maganda maglagay kayo ng pagkain sa ground, sa lupa. Okay? Anong Sa mga nalagay gate nyo, sa entrance. Ano yung sa gate? Anong pagkain? Kahit anong pagkain. Pero isa sa akin ito, based na experience ko sa ginagawa ko sa Ghost Month na offering, naglalagay ako lagi ng lugaw. Lugaw. Rice. Rice porridge is very good pagdating sa offering. Pagdating sa mga souls, pagdating sa Ghost Month. Sobrang ganda nito. Actually, napapansin nyo sa mga my day ko, pag Friday, sinasabi ko, hirap na yung mga tao. Kasi hindi ko po alam, eto naman po hindi ko po alam, mula po nung tumira ko dito sa Pilipinas, ang nangyayari po mula sa umaga, bago ako matulog, pagkagising ko, yung mga message po, problema ng ibang tao na kailangan kong solusyonan. Ito po ay libre, So, yung sakit ng ulo, yung parang puputok na yung ulo mo, paano matutulungan yung kapwa mo, ito po ay libre na mini-message sa akin. So, grateful na lang ako kasi ang pinoproblema ko, problema ng ibang tao, hindi yung problema ko talaga sa buhay. So, sinasabi ko, sige, dahil sa tulong, mag-o-offer tayo ng lugaw, lalo na pagdating sa finances. Ito naman po, maniwala kayo o sa hindi, ito naman ay based lang sa aking experience. So, kapag medyo tangirap na, yung wala na naman yung bulsa nyo at hindi nyo alam kung may darating pa mamaya o bukas, try nyo po mag-alay ng lugaw at saka tubig. Very basic lang. Kasi hindi naman po tayo lahat talaga sumusunod sa culture ng Ghost Month. Pero tayo, mga Pilipino, as basic health, lalo na sa panahon ngayon, instead na problemahin natin yung blood control na mahabang sakit, problemahin natin kung paano tayo kakain ngayon, bukas, at kung paano natin itaguyod yung pamilya natin. Kakagulo na ang Pilipinas, so siguro personally tayo na lang ang gumawa ng paraan para sa ating mga sarili. Huwag na natin i-add sa gobyerno. Kasi hindi naman talaga kayang harapin ng presidente isa-isa ang bawat Pilipino, to be honest. So tayo mismo sa sarili natin, tayo na ang magtulungan, tayo na ang gumawa. So yun po, isa po yan. So magla-light po kayo ng incense, light ng candle, maglagay ng food, ng prutas, ng tea, ng tubig. Yun, very basic po yan ng mga offering para sa ating Ghost Month for 2026. At saka po, syempre, iwasan din natin ang mag-ingay sa kalagitnaan ng gabi in between August 4 hanggang September 10. Kasi, ito po ay nagbibigay tayo ng hindi magandang pag tayo ay nag-ingay. Ibig sabihin, may mga kaluluwa or spirit tayo na ginugulo or ginagambala. Pag sila ay magalit, maaari itong bumalik sa atin at tayo ay gambalain. So, this month lang, isang buwan lang tayo magrespeto, lalo na yung pagkakaraoke na sobra hanggang gabi. Hindi. Pag nagbibideo, kasi di maalis sa mga Pilipino yan eh. Bawal ba yun o dapat may oras lang? Yes. Ang karaoke, huwag masyadong sobra-sobra. Yung buong barangay talaga. Sa bahay, okay lang. Pero kung magagambala na pati yung labas, ibig sabihin itong buong taon daw ng Ghost Month is
hindi daw maganda yung mga ganon. Although ang Pilipino, hindi talaga natin maalis ang karaoke. Pero siguro ang mga ghost month na Pilipino na mahilig sa karaoke, mag-i-enjoy yan. So, iba-iba tayo ng paniniwala. So, yun. Sumunod po, iwasan daw yung mag-whistle sa gabi. Kasi nagtatawag ng mga spirit na pumasok sa'yo. Yun, ganyan. At eto pa, mga basic, maraming mga basic. Yung mga labahan, huwag mo raw iiwan sa labas sa gabi kasi pwede daw pumasok dito at ito ay isuot ng mga kaluwang ligaw. So yan. Dahil yung mga sinauna, hanggang ngayon pa naman yata is meron yung mga nagnanakaw ng sinampay. So ngayong ghost month, ang mga ghost ang susuot ng inyong mga sinampay. Ang delikado dyan, yung paanting mo, susuot ng ghost. Kung nakatakip naman yung labada mo nasa labas, pero nakatakip naman. Okay lang, basta dapat may cover. May cover. Huwag yung open. Kasi yung mga labada Huwag ko, yung sa open. nasa tabi ng Kasi, washing machine. baka bukas, magulat ka na lang, pati ikaw lumulutan ka na rin habang suot mo yung gamit mo. So, yan. Yan po yung mga basic. Wala tayo hindi, pero mga basic, ito ay mga paniniwala po lamang. Hindi po ito namin pinapalabas dito para inyong paniwalaan. Pero wala naman po masama pag tayo ay susunod. Okay? So, yan po. Sana marami po kayong natutunan. And, of course, nandito lang naman po ako all the time. Matter na, medyo busy lang po talaga tayo. So, sa maraming mga nagtatanong, ito na po, inyong abangan, pinaka-basic during the ghost month. At oo nga po pala, yung mga hanging charm, either yan ay sa bahay, sa sasakyan, sa bag, sa wallet, this is the right time para hugasan nyo na po ang inyong mga hanging charm. At ito ay ang paglilinis ng buong taon. Kasi ibig sabihin, sa buong taon sila daw ay nag-a-absorb na ng mga negativity or yung protection na dapat ayan ay sa inyo, sinalo na nila. Kaya this time, dapat daw ito ay hugasan. Hugasan ng tubig na may asin at paarawan, yun. Okay na with good intention and then saka niyo ulit siya i-stabit at ilagay sa inyong mga pintuan, sa inyong mga sasakyan. Kasi ang iba, ang ginagawa nila, pagawa, bibili, favor po yun sa mga negosyante na mga katulad ko. Pero as advice, sa panahon yun, nahirap ang buhay. Kaya maging practical tayo sa lahat ng bagay. Favor talaga yun kung magpapalit ka ng iyong hanging charm during ghost month. Kasi it's a good energy, a positive energy. Yes, may tanong tayo. Yung mga charm na yan ba yung nabibili sa, siguro sa mga bangketa, yung iba-ibang kulay na kung ano-ano yung nakalawit? Yung ba yun? Yes po. Pero, ako kasi, ang mga charm, katulad niyan sa, example lang, ito pero may wallet. Yan. Charm. Nakikita ba? Yan. Simple little things sa wallet. Ito, marami kang mabibili sa kung saan-saan, pero mas maganda kung alam mo yung hanging charm mo, ay alam mo na para sa'yo or naka-designate. Actually, meron po ako dito malayo nga lang. Kung may mag-aabot sana, ipita lang natin yung mga sample. Tulad nito, yung parang, sample lang. Yung parang mga ganito. Ayan, oo. Di, meron nga, mga malalaki na may parang kasama pang, kung ano yung symbol, minsan may kasamang horse o yung mga coins na, ganon. Yes. Yan. Mga ganito. Ito kasi kadalasan ginagamit sa Chinese New Year. Pero may ang mga charm po talaga, maganda ito sa loob ng bahay, sa lahat ng bahay natin. Kasi parang hinihikayat nila na tingnan sila ng mga hindi nakikitang mga elemento. Sa may pinto. Or, halimbawa, meron din tayong ginagamit na marami mga yung tinatawag na anti-evil eye. Okay? Yung anti-evil eye, sobrang, ito ay ginagamit, di ba, yung mga jealousy, mga inggit sa'yo, mga naninira sa iyong kapitbahay. Ito ay maganda sa harapan ng iyong pinto. Pwede yung palabas,
para yung mata nakatingin doon kasi parang ito daw ay protection sa iyong bahay. So, instead na titingin sila doon sa iyo, titingin sila doon sa evil eye, ang ginagawa ng evil eye, parang kinakat niya yung negative insight ng tao doon sa loob ng bahay. Which is, in my own opinion po, maganda siya. Malaking tulong. Actually, yung bahay ko nilagyan ko na mula sa north, south, east to west. Kasi dati parang sobrang bigat-bigat. Pero nung nilagyan ko na siya, gumaan. Parang wala ka nang naririnig na ingay ng mga chismis. Wala ng tao yung kahit yung mga bisita doon sa bahay mo, hindi na sila yung mga bisita na pagdating doon, chismis nila yung kung sino mang kapitbahay. Kasi eto tatandaan natin, ito rin ang iwasan natin, ang mga bisita sa loob ng bahay natin, may mga iba-ibang klaseng energy yan na dala-dala. Ngayon, mas maganda kung ang bisita mo pagdating sa bahay, kain, mag-i-enjoy lang, tawanan, pensyawan, yun, that is a good energy. Or mag-usap ng business, pagkakitaan, or achievements. Yan, sobrang gandang energy yan. Pero kung ang papasok sa bahay mo, ay yung tao na nagdala na siniraan ang isang kapwa na hindi mo naman kilala, yun. Ingatan mo yun. Pagkatapos nun, pag lumabas sila, linisin mo yung bahay mo. Okay? Linisin mo yung bahay. Punasan mo yung bahay mo. Yung mga sahig, yung mga inupuan nila, punasan. Kasi parang hindi daw mag-stay yung negative emotion ng tao doon sa kaaway niya na dinalasamay. Kasi yung mga ganyan na senaryo, ito ay nagdadala rin ng hindi magandang enerhiya sa loob ng ating bahay. So yan, mga dapat natin dala. At bawal mag-construct, pagpakasal, ito ay nakasabihan. During ghost month, si Tita Terry, ilang taon na na-experience yan hanggang ngayon. Na-experience niya pa rin ang ghost month dahil dyan. Yan! Maawa na sa akin So, siguro sila. This time siguro kailangan mo na isulog ng todo-todo talaga yan. This year, dapat baguhin na yung energy ng ghost month. Ilang cycle na ba? Nakailang taon na? Apat na ba? Tatlo? Magdadalawa. Dalawa, no? Dalawa. Dalawa na. Eh, Ano sabi mo yung... magiging maayos din yan. Magiging maayos din yan. Di ba sabi mo yung red candles, 18 kaluluwa ang pwedeng ano ba yung masave? Na-enjoy sila. Yung sa red candles, yan. Yes. Parang ma-enjoy yung mga ano. Ang red candle, ito yung formation ng frequency ng energy ng ating mga ancestor. Kapag ito daw ay ating sinigyan, parang may kaluluwang lumabas sa gilid ko. Pag ito ang ating sinindihan, way back history, pwede niyang maabutan. Kumbaga, yung light energy ng red candle, mas malayo ang nararamdaman. Yeah. Kasi ito ay you are sending the energy love to your bloodline. So, yun po. Yan. Yan. Meron So, din yan, nagtatanong, At saka, Spanish Magnet, okay lang ba yung may red ribbon na nilalagay sa pinto o sa gate? yes. Mm. Actually, ang pintuan ko po, ewan ko sino kumuha ng ng aking mga ribbon na wala na. Nagpapalit na ako kasi ngayon ng mga chart ko, pinapalitan ko na nililinis na. Nagtatali po talaga ako sa mga hagdan ng pulang ribbon. Kasi this is to ward evil spirit. Okay. So, hindi sila basta-basta nakakapasok. Kasi parang ano to it's a respect of royalty. Kapag ikaw daw ay merong red ribbon, ibig sabihin, parang ito daw ay takalan ng hari Ayun. or ng mga royalty. So, limited yung makakapasok. Hindi basta-basta. Delikado kang pumasok. Kasi baka pagpasok mo may pangan dyan o sibat na biglang lulusot sa'yo. So, ganun din ang pagkakaintindi ng mga kaluluwa. Yeah. Okay, yeah, sino to?
Okay, sa ating pong isang viewer, followers, nagtatanong si Lori Lupisan na may apam. Ay po. Pampanga. Tinatanong niya kasi may apam siya eh. Ito bang ghost month na ito sa ibang bansa ba sila rin daw naniniwala? Yes. Okay. Yes. So, Hindi lang naman to sa Chinese, hindi lang naman to sa Pilipinas, no? So, yung iba't ibang nationality ay nagsi-celebrate din. So, hindi lang naman, especially ang mga tao na nakakapag-travel na ng Southeast Asia at naka-experience nito. Ito ay sinicelebrate sa iba't ibang panig ng bansa. Pero especially commonly sa China, sa Taiwan, sigurado. sa Hong Kong, Japan. sa Macau, sa Singapore, sa Malaysia. Japan. So yan, sila yung big. Yung mga kaibigan natin sa Japan. Naniniwala ba sila? Yes, sa Japan. Yes, I have a friend from Japan also. Uncle Tap Tap Kamay, Takahiro Kamay, yan. Yan yung aming kaibigan na isa ng ating kapwa Pilipina ng 50 million. Tayo ay tumulong dyan. So, yan. So, yan po. Sa Japan, yes, very common. And tandaan po natin, they have temples. They went to the temple, they visit, they offer food sa kanilang mga gods and goddesses. So, yan po. Pagdating sa Japan, they consider also the ghost month. Okay. So, may tanong ulit kasi syempre, ito yung panahon na kung saan maraming family yung nag-outing, nagbe-beach, okay lang na ba? Okay lang naman po, pero huwag sa gabi. Wag night Huwag maligo sa swimming. gabi. Oo nga, nakakatakot. Yes. Ayan wag lang daw sa gabi. Ito yung kadalasan talaga iniiwasan na maligo sa gabi. Okay. So, yan po, yung iwasan natin sa kayo. Nasa sa inyo po yan. So, okay lang na mag-swimming. Pag-iingat, tamang pag-iingat po ang dapat gawin para hindi po natin maiwasan ang mga kung anumang aksidente na mangyayari po sa atin pagdating sa ghost month. Tayo po ay siguro nagiging simbolo lang tayo dito sa studio ng paalala sa ating mga kababayan. Maniwala man tayo o hindi, pero walang masama. Lalo na ngayon, 2026, napakainit po ng panahon. So, hindi natin alam kung ano talaga ang nangyayari sa sitwasyon ng mundo, lalo na sa bansa natin. And sumunod, pwede po tayong mag-burn ng tinatawag na paper money for ghost. So, ito yung mga Joe's paper, Lotus paper, yan. Pwede po natin i-offer yan or i-burn. Or pwede rin po tayong magsulat doon sa mga request paper ng mga wishes, wishing paper. Pwede po natin sulatan yon and i-burn po natin. Para ito daw ay mas magandang ma-receive ng mga souls and spirit. Kapag sila daw po ay nagmasaya dito, tayo ay swertihin din, sila ay siswertihin, maayos ang kanilang pamumuhay sa kabilang mundo. So kapag maayos ang buhay ng ating mga ancestors sa kabilang buhay, ito ay dumudugtog din sa buhay ng mga buhay. At sila ay nagkakaroon din ng magandang buhay. Yun. Okay. So, yun. Ano daw yung Joe's paper? Ano yung Joe's paper daw? Yung Joe's paper po, ito po yung square na nakikita nyo na sinusulog ng mga Chinese. Na ito ay may silver at saka gold at meron yung drawing ng mga wise or king. So yun, yung 3 wise men, ito yung wishing paper. So mag-wish ka while you're burning. Kung ano yung wish mo. And then the silver and gold, this is a symbol of wealth or money for them. So, ito yung papadalhan mo sila ng
mga ganito. Kapag sila ay masaya, ma-receive nila, makakabili sila ng marami. And meron din, pwede kayong magsunog ng mga symbol ng mga car, ng bahay, ng pera, ng mga damit. Meron yan eh. Damit? Pero ito, Magsusunog din ng damit? not exactly ng damit. Pero yung mga pictures ng damit. Meron nito yung paper bamboo. Kasi mas ano po yun, maging maingat din po tayo sa pagsusunog. Yung mga sinusunog din dapat po natin is yung healthy din. Yung paper bamboo, meron pong mga drawing yon, may mga print po yun ng mga damit, mga gamit, material na bagay. Yun, pwede po natin yun i-burn. So, pag na-burn yun, it's a symbol of ma-receive daw po yun ng mga ghost. Okay. Meron tayong nakakatawang tanong pero baka masagot na maayos. Di ba alam mo yung mga lotto ticket na hindi na nanalo? Nakaipon. Pwede daw ba isunugin yun para makarating sa taas? Patawad po. Okay. Ako to be honest, ito yung madalas talagang itanong sa akin yung pagdating sa loto. Miss M, Coach, pwede ba ako... Pero honestly hindi ko sasabihin na. May 3 estudyante na ako nanalo sa loto. Wow. Pero hindi ko sila pwedeng i-reveal. Okay? And kailangan talaga maging responsible ka sa pera. Kasi ang lotto money, that is a gambling. So a gambling money, either you win or you lose. You win now, you will lose later. So kung napapansin nyo, maraming tumama sa lotto, pero naghihirap pagkatapos. Parang ano lang to, it's a wish granted. Kaya you need to be responsible. Okay, ang yes, pwedeng sunugin niya. Pwedeng sunugin niya. Pero, pag sinunod mo yan, make sure susulatan mo yan ng pangalan. Okay, sa likod. Ganon, yung lotto ticket. Yes. Pangalan ng Kasi, oo. kasi pag sinunod mo yan, hindi mo naman alam yung lotto ticket na yan. Tama, oo. Sino ang mananalo dyan eh. Paano kung may isang soul na nakakuha niyan, tapos ibigay doon sa kamag-anak, yun ang nanalo. Pero ako better na lagyan mo ng pangalan mo. Ayun, sulatan mo lahat yung ticket mo ng pangalan mo, Arthur. Pag nanalo kami, nakalagay na pangalan. At saka ang panalo is para sa iyo. Hindi para sa Oo, iyo. di ba? Sige. Anong oras dapat ginagawa yung ganun? Ang burning at pagsusunog, para talaga tayong ano dito. Ito, maraming interest, di ba? Kayo po kumaliwa. Pero alam niyo ba may sekreto? Sa Singapore, meron doon, yung mga lahat ng mga gamblers sa kasabihan. Nandun ako galing ako doon. Pero hindi po ako gambler. No? Pumunta po ako doon. May isa silang malaking tundok doon. Na doon nagpipray ang mga gambler. No? Eto, kasi sabi lang. Pero I think it's totoo. May isang malaking tundok doon sa isang temple sa Singapore na doon daw nagpipray. I'm sorry nga kung ito ay makaka-break ng law or something, baka naninira ko or something. Pero ito ay kwento. Ito ay naikwento lang sa akin na ang mga gambler, bakit may pula sa palad? Ang mga gambler pumupunta doon. Tapos doon nila hihipuin or isusulat nila yung number nila doon sa indot na yun. At ayon sa kwento sa akin, ako nanggaling talaga ako doon. Yung resource person ko at least personal din sa Singapore na ang mga malalaking doctor daw ay or basta mga ganun. Doon daw sila nag-pray and doon daw sila nag-touch ng good luck. So, ako ay nakapunta doon pero hindi ko talaga ako pumapay yung loto. Kasi parang sa akin, okay na yung luck. So, siguro pag sobra-sobra hindi ko rin kaya. I mean, okay lang yung tama lang. Happy na ako doon. Kasi before,
too ambitious. I want more. Pero when na-realize ko na pwede pala tayong maging mayaman sa isang simple pamamaraan. So, yun. May iba't ibang klase kasi ng pagiging mayaman. Ang iba, hinahangad yung mga material na bagay. So, Yung iba naman, sa tingin nyo ba ang mga totoong mayaman, hinahangad nila ang material na bagay? Anong hinahangad nila? Peace. yes. Yes, peace of mind. Yes. Pag mayaman ka, dami mong iniisip eh. Totoo. Yung Ang mga, dami mo responsibility. okay, palagay ko, hindi lang itong isa ang nagtanong sa akin sa pagsunod ng loto. Siguro, ng ticket, Siguro yung mga viewers and followers natin, interesado din. Malamang tinatabi rin nila yung mga ticket nilang hindi nanalo. So, kanina sabi mo, okay lang, meron bang oras? Okay, sa gabi, o Wala pong oras. Kahit wala anong pong oras. Pero sa feng shui kasi, okay, dahil ako ngayon ay isang numerologist feng shui master. So, sa feng shui kasi may mga time din minsan kung paano ang ritual, ang oras, ang offering, sa mga feng shui. Kasi pag nagpo-feng shui tayo ng bahay, may oras yan 7 o'clock to 9 o'clock in the morning, parang window hour, may window hour. Meron din in between from 11 o'clock to 12 o'clock, lunch time. So, may gano'n. Meron din naman 5 o'clock to 6 o'clock. So, iba-iba. So, hindi ko po ina-advise dito kung ano yung hindi ko. Ito po ay kwentuhan lamang dito sa aming programa na kung para saan. Okay, may mga nagtatanong din sa akin, Tita Terry, na yung pera ba pwedeng sunugin para mas mabilis akong magkapera? Okay. Marami doon dati nag-aano sa akin, nagagalit sa akin, bakit daw ako nagsusunog ng pera. It's a picture of money. Hindi po yung literal na pera. Kasi ang pera po ay kailangan natin pag-ingatan. Kailangan gamitin sa tama at hindi sunugin. Pag sinusunog, tandaan po natin kapag nagsunog po tayo ng pera itself, yung pera na literal na money, uubusin yan ang buong kabuhay. Lahat yan. Kailangan respetuhin ang Kasi pera. sinunod mo. Okay? Kasi sinunod mo. You're giving it away. Unless the good karma, it will return. And yung nasunog mo na yon is masalo ng magandang ugali na ghost or spirit, ibabalik niya sa'yo ng sobra-sobra. Pero, the literal money is hindi po yan sinusunog. Okay, tatandaan po natin yan, ha? Kaya wag po kayo magagalit. Yung mga post ko po na hindi po yung totoong pera, hindi po ako nasusunod na real money. Ito Yes. po ay mga pictures na money. At saka yung mga sinusunog ko po na papel, ito po ay hindi po ito pangkukulang, ito po ay offering. At ang mga papel po na iyan ay healthy po yan kasi that is a bamboo money. Yes. Hindi po yan basta-basta Hindi po papel lang. nakakapulyo. At iyan po ay medyo expensive. Mga valuable. So, yun po. Okay. So partner, meron pa tayong 4 na minuto. Dapat na Kompleto minuto na. pa kami magdadaldal dito. So, Oo. yun nga, sa maraming nagtatanong sa atin, saan daw ba nakakabili? Yun, isa pa. Okay. May isa pa po akong sekreto na kailangan din po natin alam. May mga insenso po tayong sinusunog. Okay? Yes. Pero po, gold, black, red. Okay. May mga kulay. Okay. Sa aking pamamaraan, ang red incense, ito ay ginamit ko sa daily base use. Kumbaga, kung sa pangkalahatan. Pero may mga numbering din po yan. Okay. Pag yung, kumbaga, blessing lang talaga, ang gagamitin mo ay 3 or 1. 3 or 1, mag-burn ka. Kung gusto niyo pa pong natutunan ang numbering ng pag-burn ng incense, pwede niyo po akong i-message. Okay? So, para mas maintindihan po natin. Pangalawa, ang gold. Actually, isa sa pinakamaganda na ang cleansing kasi red ginagamit ko for cleansing na bahay, lahat, cleansing, maganda yung red. Okay? Pag master ka na, master mo na to, may iba't ibang explanation na yan, lahat ng klase ng incense. So, pero ang pinaka-basic, yan po, gamit lang kayo ng 1 or 3. Pinaka-safety na
huwag po tayo magkakamali sa pagla-light ng incense. Magla-light ka ng 2 para po yan sa patay. Para sa patay 4. Okay? Sana po matutunan natin to. Isa sa pinakamahalaga, ang dami nagtatanong nito, ang dami nagkakamali. Bakit naka-incense ako ng incense? Hindi pa rin ako gano'n, parang ang bigat-bigat. Kasi ang incense mo para sa patay, you invited, soul. So, saan So, tinutusok in-offer mo the best place na itusok yung incense? sa altar, Sa altar. or kung meron po kayo yung lagayan, maganda yan sa bigas. Sa Bigas. bigas. Okay. Yan. Yung bigas kasi consider na in-offer mo na yun para lagi kang meron. Lagi meron. Or sa beans, Yes. lagay mo sa isang bowl, gabi usok. Okay. Or kadalasan buhangin. Or meron tinatawag Okay. yung parang golden, Yes. na buhangin. Yung Okay, lalagay. So, partner. yun. Oo. Ang iyong Yan po. parting message. Parting message Maging yan. maingat din po tayo. Isang paalala, maging maingat din po tayo sa pagbili ng mga incense. Kasi merong mga incense na minsan, pag sobrang luma na pala ang mga incense, hindi na maganda ang energy nito. Okay. Naghahakot na ito ng hindi magandang enerhiya. So instead na siswertehin ka, mamalasin ka. So Okay. maging maingat, makanuri sa pagbili. Ito hindi po ako naninira. Baka sabihin din ng mga Chinese, kahit naman luma yan, pwedeng gamitin. Tatandaan po natin, Yes. mas maganda na laging mag-offer ng malunis at bago. Ayan. Mahalaga po. Yes, okay. Naku, ang dami nating natutunan ngayon sa ating partner. Ayan, ingat kayo kasi Ghostman, napatunayan ko na. Totoo Yes, yan. maging maingat po tayo. Oo, sundin natin Lagi wala na magdasal, mawawala. magdasal. Yes. Okay, pasamantala na po tayo magpapaalam. Maraming salamat sa ating partner at tayo pinagbigyan. Alam naman niya yung ating programa. Maraming gusto makarinig ng kung ano ang mga dapat at di dapat gawin sa Ghostman. Ay, pasamantala na po kayo magpapaalam. Partner, go. Bye-bye po. Okay, maraming salamat po sa Visayas, Mindanao, sa lahat ng ating mga kababayang OFW, kasundaluhan, sa buong mundo. Maraming salamat sa inyong panonood. Abangan niyo po, Ghost on Fest. Yan. Maraming salamat. Enjoy po. Enjoy life lang po. Huwag po kayo ma-stress. Sundin nyo lang po mga payo ni Miss Money Magnet. Maraming salamat. Bye-bye po. Take care. Thank you, partner. Ingat ka.